Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Mabuti naman. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayin, ano nga bang pinag-aralan natin kahapon? Tama. Sige nga, kung naalala talaga, magbigay nga ng isang halimbawa ng mga salita. Maganda at marikit. Ang maganda at marikit ay magkasing kahulugan. Tama ang inyong mga sinabi. Palakpakan natin ang ating sarili. Ngayon naman mga bata, pumunta na tayo sa ating bagong tatalakayin. Papaliwanag ni teacher ang iba't ibang uri ng pangungusap. Pero bago ang lahat ng yan, meron muna akong ipapabasa sa inyo. At itutukuyin nyo kung ito ba ay pangungusap or di pangungusap. Maliwanag po ba? Mga bata, basahin natin itong mga pangungusap. Number 1. Masarap ang manok na luto ni Nanay Norma. Masagana ang likas na yaman ng Pilipinas. Anong iyong nakakita? Ang manok. Ang laruan ni Jenny. Okay mga bata, anong napapansin niyo sa ating binasang mga pangungusap? Okay. May pangungusap at may di pangungusap. So napapansin nyo, anong binasa natin sa mga pangungusap na ito ang tama na pangungusap? Tama. Ito ay ang number 1, 2 at number 3. At ang hindi naman pangungusap ay ang 4 at ang 5. Malalaman natin yan sa pagpapatuloy na ating leksyon. Mga bata, tapos na tayo dito sa ating unang tinalakay. Ngayon naman, ipapaliwanag ni teacher ang iba't ibang uri ng pangungusap. Ipapaliwanag ng teacher ang iba't ibang uri ng pangungusap. Ang iba't ibang uri ng pangungusap ay may 4 na uri. Ito ay ang pasalaysay, pautos, patanong, at ang padamdam. Ano nga ba ang mga ito? Una ay ang pasalaysay. Pasalaysay ay isang pangungusap na naglalahad ng isang katotohanang bagay. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa ng pasalaysay ay ang masagana ang likas na yaman ng Pilipinas. Ito ay isang halimbawa ng pasalaysay. Sunod naman ay ang pautos. Ano nga ba ang pautos? Ito ay pangungusap na nag-uutos at nagtatapos nito sa tuldok. Halimbawa na lamang ng pakikuha nga ako ng baso sa kusina. Ito ay halimbawa na nag-uutos. Sunod naman ay ang patanong. Ano nga ba ang patanong? Ito ay ang pangungusap na nagtatanong at nagtatapos ito sa tandang pananong. Alam niyo bang kung ano ang tandang pananong? Ito ay halimbawa ng tandang pananong. Ito ang nasa gilid. At ang halimbawa na naman ng patanong ay pares nito. Anong iyong nakikita? Meron siyang tandang pananong sa dulo. At ang sunod naman ay ang padamdam. Ano nga ba ang padamdam? Ito ay nagsasaad ng matinding damdamin at nagtatapos ito sa tandang padamdam. Ganito naman ang tandang padamdam. Ano nga bang halimbawa nito? Pares na lamang ng, wow, ang ganda ng bulaklak. Ito ay halimbawa ng isang padamdam. Naintindihan ba mga bata? May mga tanong ba kayo na nais malaman tungkol sa iba't ibang uri ng pangungusap? Mabuti naman. At magbibigay naman si teacher ng mga pangungusap at sasabihin nyo kung anong mga uri ng pangungusap ito. Maliwanag po ba? Okay, ngayon naman mga bata, magbibigay si teacher ng mga halimbawa ng pangungusap. Tukuyin nyo ito kung ito ay pasalaysay, pautos, patanong at patangdam. Ready na ba kayo? Okay. Una, Teo, naririnig mo ba ako? Ano kayang uri ng pangungusap ito? Tama. Ito ay uri ng pangungusap na patanong. Sunod. Manood ka na lang muna anak at maghugas ka ng plato mamaya. Ano kayang uri ng pangungusap iyon? Tama. Ang uri ng pangungusap na iyon ay ang pautos. Okay. Magaling mga bata, naintindihan nyo talaga ang tinuro ni teacher. Ngayon naman, magkakaroon na tayo ng pangkatan. Hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Ready na ba kayo?
Okay, para sa ikaunang pangkat dito, para sa ikalawang pangkat, para sa ikatlo at para sa ika-4. Maliwanag po ba? Ito ang gagawin nyo. May ipapakita si teacher ng mga larawan at gagawin nyo ito ng mga pangungusap. Ito. Para sa pangkat, una. Ang gagawin nyo, susulat kayo ng 3 pangusap na maaari ninyong itanong sa Pangulo ng Pilipinas. Mag-isip kayo ng mga pangusap na maaari ninyong itanong sa Pangulo. Okay, para ito sa pangkat, una. Para naman sa ikalawang pangkat, susulat ulit kayo ng 3 pangungusap gamit ang bantas na padamdam. So, anong nakikita nyo dito sa larawan na ito? Gagawin nyo ito ng pangungusap na tungkol sa padamdam. At para naman sa ikatlong pangkat, susulat kayo ng 3 pangusap na maaari nyo itutos sa pulis. Ano nga ba ang maaari nyo itutos sa pulis? Okay. Para naman sa pangkat, huli. Ang pangkat, ika-4. Susulat naman kayo ng 3 pangusap na maaari nyong ilarawan sa guro. Ang halimbawa na ito ay guri ng pangungusap na pasalaysay. Ano nga bang may lalarawan nyo sa isang guro katulad ni teacher? Kaya naintindihan po ba mga bata? Okay. Gawin nyo yan sa loob ng 5 minuto. Maliwanag po ba? Madali lang naman yan, di ba? Okay. Okay, tapos na. Magaling mga... Magaling. Nakuha nyo nga ang tinuro ni teacher. Okay. Ngayon naman, may sunod tayong gagawin. Ready na ba kayo? May ipapakita ulit si teacher na larawan. Sigurado akong kilala niyo siya. Kilala niyo ba mga bata kung sino ito? Tama, ito ay si Cardo Dalisay, ang palabas sa probinsyano. Kaya may papagawa si teacher. Okay mga bata, may pagagawa ulit si teacher. Ilarawan niyo si Cardo Dalisay sa isang pangungusap lamang. Okay, babasahin ng teacher ang tanong. Anong ugali ba mayroon si Cardo? Tama. Siya ay malakas at matapang. Kung andito ngayon si Cardo, anong maaari niyong itanong sa kanya? Kailan ba magtatapos ang probinsyano? Pwede. Okay mga bata, pangatlo. Kung sakaling magkita kayo ni Cardo, anong maaari niyo sa kanyang ipagawa? Okay, pwede magpa-picture. Ang 4, kung sakaling makasalubong niyo sa daan si Cardo, anong damdamin ang pwede niyong maibigay sa kanya? Very good. Okay. Magaling mga bata, naintindihan niyo mga tinuro ni teacher ngayong araw. Ngayon naman, may papagawa ulit si teacher sa inyo. Okay. Ngayon, dito naman, susuriin niyo ang mga pangungusap. Isulat kung ito ay pangungusap na pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Okay. Para naman sa gawain B, magsulat ng iba't ibang uri ng pangusap batay sa inyong mga nararanasan sa pang-araw-araw. Okay. Bibigyan ko kayo ulit ng 10 minuto para tapusin ito. Maliwanag po ba? Okay. Galing. Ngayon naman, dumako na tayo sa inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, ito ang gagawin niyo. Ilarawan ang sarili, sumulat ng iba't ibang uri ng pangusap. Ang sinasabi dito,
ilalarawan yung inyong sarili. Halimbawa, wow, ang ganda ko pala. Oh, halimbawa na yon ng isang padamdam. Ito ay para sa inyong takdang aralin. Maliwanag po ba?